Again, good evening. New Testament survey po. At na-introduce ko na po kayo sa background. Ayun. Yes, Sister Christine. Sir, i-confirm ko lang po kung pwedeng Filipino sa reflection Ay, paper. pwede po, pwede po. Mas maganda, ano, kasi there are times yung gusto mong i-express yung bagay na mas maganda ilagay mo na lang po sa ano, no, sa inyong wika, no, okay po yun. Wag lang po kayo mag-Ilocano, hindi po ako marunong mag-Ilocano. Tsaka hindi po maasahan yung Google Translate kung ano. Pwede po, pwede po. Ito na-introduce ko na po kayo doon sa pagkasunod-sunod. Babaguhin pa po natin yan since we're looking forward po sa 16 weeks, no? Ito po yung lesson natin for tonight. No? Why study the New Testament? Bakit ba nandito dito ang aaralin? No? Why even spend time looking at it? No? So, ilan sa mga parameters, isa ng mga reasons. No? Why study? The study of the New Testament is centered on the life of Jesus. Okay. Kanina po doon sa mga nagpapakilala, ang isang binanggit na nagpapakilala ay gusto niyang mas makilala pa si Jesus. Yun. Napakaganda po. Lahat po tayo. Gusto natin mas makilala si Jesus. And I thank God, no? I thank God. Ako, papasalamat ako sa ASCM sa opportunity na binibigyan nila sa akin to continue teaching this, no? Itong course na ito. So ito yung nakasentro po sa buhay ni Jesus, no? So when you look at it from its whole, from yung studying from Matthew until Revelation, may istorya, merong gustong ipaalam sa atin, something that we have not heard before. Of course, it is really about the gospel of Jesus. So when yung two terms para sa word na gospel, yung small g at saka yung big G. Yung small letter G, it refers to the saving plan of God, no? Na may kinalaman po doon sa pagpapahayag niya, no? That's small letter G. Pero yung big G, yung capital G, ito po yung ano, yung when we say the books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay po yun, no? Pag capital G, the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark. Pero pag small letter G, it's about the proclamation. Proclamation. So dito sa proclamation na to, mahalaga po sa atin yung pagpapahayag ng story. So for example, dun sa ating experiences, no, kaya nga po maganda po, and I thank God para sa inyo po mga na-share. Maganda na ipapakilala natin ng ating sarili, saan tayo nanggagaling, um, para rin maintindihan. For example, a person would say na single ako, pastor, o kaya naman yung isa sasabihin niya married, na married siyang may kids. So, nalalaman ko rin po kung paano kayo nag-iisip at paano rin ako makikitungo sa inyo. New Testament is a story, yes. It is a story about Jesus, pero we also value yung personal experiences. Ang tawag natin, kaya nga ano when we interpret something, what we call the works of the Holy Spirit, sa time natin ngayon, no, kinoconsider natin siya as ibinigay ng Diyos, no, gifts that God has given us para sa kanyang mission. Para tayo rin ay maging kabahagi ng story of Jesus. Well, I know, ang tawag natin doon ay testimony. Kaya nga, very important yung pagpapatotoo kasi parte rin naman siya ng calling natin, di ba? You will be my witness. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. At yung word na witness is yung we tell our story, what we have seen about Jesus. So it's story. Second thing, it is also about the fulfillment of a promise. Bakit ba natin naaralin? Because we are all beneficiaries of this promise. Merong finulfill. Something that was long foretold in the Old Testament came true. So it shows that dito pa lang sa understanding natin ng theology, yung meaning po ng theology, theo come about God, no, theos, yung
related po siya dun sa Latin word na Dios, Theos, di ba? Theos is Greek, Dios is Latin. At Logos or another word is, particularly it's a word, pero when you attach it, it becomes the study of God. Study of God. So dito sa Old Testament, makikita natin that meron na mga promises si God. Meron siyang mga, sabihin natin, mga paunang sinabi at nagkatotoo, natupad siya. Kaya tawag natin ay katuparan. Merong pinangako, merong natupad. Upon their return from exile, ito po yung time nila Ezra at Nehemiah. So yun, ang timeline, we call it the post-exilic era. No? Jews hope that the Davidic monarchy would soon be restored, but their homeland remained under the control of foreign powers until the Maccabean Revolt. So pasensya na kung nakakakita kayo ng maraming mga technical terms, no? Pwede nyo naman while I'm teaching, i-google nyo what it means, no? Maccabean is ano, no, isang family sila ng Jews na nag-revolt against the ruling powers ng time na to, si Antiochus Epiphanes. At nanalo yung Maccabean family, yung Jews, so nagkaroon sila na almost 100 years ng freedom. At ang doon sa ano, ito yung family nila, yung Hasmoneans, yung nagpatuloy ng pangunguna. However, hindi dumating or hindi natupad yung uri ng government na pinapanalangin nila, yung ninanais nila, no? At ayun, the Hasmoneans managed to free Judea from Greek rule. Nagtagumpay sila, pero yung last descendant, si Onias III, na descendant yan ng Zadok, yung family ni Zadok, ay hindi nila, ang tawag mo rito, tinanggal siya sa pagiging chief priest. And so, nagkaroon, sabihin na, usurpation ng authority na nangyari. And so, while they were under, sabihin natin, the leadership or under the dominion of foreign powers, kasama na ron the people were crying out. No? Although it's a different crying out kasi sa Exodus chapter 2 or chapter 3, they were crying out kasi nga doon sa oppression, no? Na nararanasan nila laban sa Pharaoh, yung pagmamalupit ni Pharaoh. At dito naman, they were crying out because the Jews during the exilic period were crying out because of the oppression na nararanasan nila from foreign powers. So sino yung mga foreign powers na yon? From the time nila Nebuchadnezzar yung contemporary po ni Prophet Jeremiah, no? Under ng Babylonians, the Persians, and then the Greeks, yung sa rule ni Alexander the Great. At nahati po yung kanyang kingdom between the Ptolemaic period at saka yung Seleucid. And then later on, ay sinugod sila ng mga Roman Empire. Kaya by the time na si Jesus ay nagkatawang tao, ay ang Jerusalem and the nation of Palestine was under the rule of the Roman rulers. Kaya natural sa kanila, they would cry out to God. They would be calling for a deliverer. Hanggang kailan ba kami magkakaganito? At ang kanilang inaasahan is the coming of the Messiah. Yung Messiah ang kanilang tagapagligtas natin. And so three Old Testament texts were widely interpreted in a messianic sense and played particularly important role in the messianic ideas. First of is Genesis 49:10. Ang background po nito, ito yung blessing, pagbibigay ng blessing ni Jacob sa mga anak niya. No? At doon sa fourth among the, sabihin natin, pang-apat sa mga panganay ay si Judah. At sabi doon sa blessing niya, blessing ni Jacob kay Judah, the royal scepter and the ruler's staff will not depart from the tribe of Judah. In other words, prophetic yung pagkasabi dito ni Jacob.
about the rulership na ito ay magpapatuloy sa kamay ng family ni Judah at walang iba kung hindi si King David, no? At mapalad tayo kasi merong genealogy, no? Sa Matthew chapter 1 na inilagay doon si Matthew. Nakikita natin yung lineage ni Jesus coming from ano kasi ang introduction sa Matthew 1 verse 1, no, that Jesus the genealogy of Jesus Christ. Of course meron technical term doon yung Christ, no. Hindi po apelyido ang Christ, no, hindi apelyido. Kung hindi yung um, sabihin natin that title given to him is the son of Abraham, the son of David. So according doon sa genealogy na yon, si Jacob, ninuno tatay ni Judah ay ninuno ni Jesus. No? Pangalawa, there is yung sa sinasabi Numbers 24:17. Star will come out of Jacob, a scepter will rise out of Israel. Again, lumitaw diyan, no, yung analogy how it is explained. Merong between, no? At yung star na yon will come out of Jacob. Interesting kasi dun sa yung familiar tayo sa Christmas story, di ba? Malapit na, no? Actually, November pa lamang nakikita ko na maraming mga tinitinda na no, mga parol, no, yung mga makukulay na parol. Binabalikan nito, no, yung yung star na naging tanda para sa coming ni Jesus, no, sa sabihin natin sa visitation ng Magi, Matthew chapter 2. No? So pakita natin yung rules how this phenomenon, no? Hindi po ito yung three-eye atlas, no? Three-eye atlas, yung comet na dumadaan, no? Very interesting din po yung comet na yun. Hindi po ito kometa kung hindi between na maliwanag po, no, para sa kanila. Of course, sabi dito sa Numbers, a star will come out of Jacob. At very specific, is scepter. So, yung star na tinutukoy na yon ay ang magiging hari, no? Merong essence of royalty yung star na to na nalilitaw. And so we conclusive po yun, no? When we narrow down yung 12 magkakapatid, actually yung dalawa doon ay anak ni Joseph, no, na yung si Ephraim at saka si Manasseh na pinag-aaral ay ano, no, mananaraw daw natin. Ang tinutukoy dito ay from the tribe of Judah rin. Kaya po when you look at the flag of Israel, no, sa atin, flag of Israel, na nakalagay pa rin po doon yung star na yon. So somehow, of course, I do not, hindi ko alam yung background ng pagkaka-design ng kanilang flag. Pero likely, they are looking forward, no, yung Messiah pa rin para sa Israel na dati. But that's a different story, no? At pangatlo dito, Isaiah 11:1-9, foretells of a day in which a shoot will come up from the stump of Jesse. So ano po itong stump? Yung imagine nyo po yung naputol na puno, di ba? Naputol na puno. At doon sa puno na yon, siguro simplify na lang natin kahit yung sa puno ng saging. No? Pag pinatumba yung puno ng saging. Pero anong umuusbong, yun po yung shoot na tinutukoy. No? Na una, ang iisipin mo, pag pinutol yung puno, sasabihin natin, patay na yung puno kasi pinutol. Pero hindi pa rin pala, merong umuusbong. At yung pinutol na yon, it is symbolic of the kingdom of Israel. Na una, iisipin natin that ang kingdom, ang kaharian, bagsak na, wala na. When sinabi bagsak na, parang it's finished, tapos na, umuwi na tayo, it's hopeless. Pero sabi sa Isaiah 11:19, a shoot will come. Merong uusbong. And interestingly, meron siyang messianic overtones na kung saan yun po. A stump of Jesse, sino po ba si Jesse? Siya po yung tatay ni David. So, makita natin yung how gumagamit ng associations yung mga writers in order to bring out yung mga ganitong mga sabihin natin pagpapahayag po
katuparan ng hula na may kinalaman po kay Jesus. So balik po tayo sa ano no. So nagbibigay lang po ako ng examples no. I know there's a lot of prophecies and analogies na na-fulfill in the person of Jesus no. Maganda when we look at it, maganda yung ano no, yung Book of Hebrews is a maganda siyang sabihin natin literature na kung saan makikita natin maraming aspects about fulfillment. Pangatlo po is about the kingdom of God. Do not be surprised po. Paulit-ulit na binabanggit po na especially sa gospel, sinasabi either it's ang rephrasing niya is kingdom of heaven or kingdom of God. Please do not be confused po. When the gospel writers say it is the kingdom of heaven, wala po silang ibang tinutukoy kung hindi yung kingdom of God rin. It just happened that perhaps the Jews were trying to avoid many of the writers of the New Testament, authors of the New Testament were Jews, no? With a few exceptions, yung kagaya ni Luke na isang Gentile, no? Na nagsulat siya yung nagsulat ng Gospel of Luke and the Book of Acts. So when you say kingdom of heaven, they are trying to avoid the word God. It's not that wala yun sa vocabulary, no? It's there. However, kasi the third commandment compels them na you shall not use the name of the Lord in vain. So, in order to avoid, no, yun yung ano nila, yung kanilang tradition, dahil nga raw nandun yung word na God, in order to avoid falling into error, iniiwasan nila. So, they would use Kingdom of Heaven as a replacement for Kingdom of God. Pero yun din po yung nire-refer doon. Given that Kingdom of Heaven analogically represents the presence of God in heaven. So before I go on, Kingdom of God, um, when we study the New Testament, we remember that we are part of the kingdom. Okay? We are part of the kingdom. Although we have terminology, human terminologies in order to classify organizations kagaya ng Church of God, no? That is a denominational term para mas maintindihan po natin yung how organized helpful naman ang organization, no? So providing unity at saka order. And so of course it is about the person of Jesus. May pagkakaiba po siya doon sa first bullet. Kasi yung first bullet, it is primarily a story, yung big picture narratives, no? Kasi I know hindi lang naman ito about Jesus kasi it also includes the story of the apostles, the story of the early churches. And then when you look at the book of Revelation, it looks forward rather sa magiging destiny ng mga believers, no, in the coming days. Sorry, medyo hindi ko pala masyadong hindi ako masyadong nag-dwell about the person of Jesus. No? So the person of Jesus, dito po natin mas makikilala sino at again, yun po yung isang purpose ng pagkasulat po ng mabuting balita. Ipakilala yung Jesus na kanilang tinanggap, no? Kasi people are receiving. So habang naglalakbay po si Apostol Pablo sa mga Gentile nations, part of it, tinatanggap po nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And people were asking, sino ba tong Jesus na ito na tinutukoy mo? Okay? At mabuti ang Diyos, binigyan niya ng kaalaman, wisdom itong mga gospel writers para sagutin yung question na yun. Okay? And we are also beneficiaries ng mga products na to na sinulat about the person of Jesus. At yung pagkakilala or rather yung pagpapakilala ng mga gospel ng mga authors of the Bible is not exclusively na makikita natin sa gospels kasi kahit sa Book of Acts na merong mga appearances dun si Jesus, di ba? Merong appearances. There was an appearance kay Apostle Pablo, no? Actually, hindi lang isang beses, a couple of times. At naroroon din yung ascension story, no? The time when Jesus
promised the coming of the Holy Spirit, Acts chapter 1, at dumating nga po yung promise of the Holy Spirit, Acts chapter 2, na when you look back, sinabi na promise ng Lord John, John chapter 15. So, marami tayong pwedeng masabi, mabasa about Jesus. Kaya nga po, napakaganda sa atin, sa mga nag-aaral po ng Bible, ay naiintindihan natin not just yung New Testament survey, no? But really about the person of Jesus. Yun. Kasi siya naman talaga ang ipapakilala natin sa sa buong mundo, no? Kaya nagkaroon ng Great Commission is really about para ang mga tao ay mailapit sa Diyos, no? At theologically speaking, na naniniwala po ako sa Trinitarian perspective, naniniwala po ako sa co-equality ng Father, Son, at saka ng Holy Spirit. Naniniwala po ako na si Jesus is fully God, pero He's also fully human. No? It happened na yun yung naging paraan ng Lord kasi tayo po ay napalayo sa Diyos. Bigla tuloy ako napapreach, no? Siguro dapat move forward ako kaya mga bagay na alam niyo naman na it's just para makita natin yung mga commonality. It is also about the work of Jesus, no? Wag tayong ang tawag mo doon. When we think about the person of Jesus, who He is, yung kanyang ginawa ay important din. Paulit-ulit yung understanding ng work na kung ano yung ginawa ni Jesus, sabi niya na gagawin din natin, no? Yung mga tayo yung kanyang mga alagad. We are the disciples of Jesus. So yung work ni Jesus, by looking at the story, by looking at how Jesus is being presented, portrayed in the story, doon natin maiisip, oo nga no, kung anong ginawa ni Jesus, anong ginawa ng mga alagad, yun din ang ginagawa natin. Or we would say, gagawin natin. Or pag ikaw ay hindi pa nagsisimula, yun ang gagawin mo. One day you will be doing. Kaya po very important sa atin to understand who Jesus is at ano yung mga works niya. Ano yung works niya. I think it was Matthew 8 yung binanggit na yung um, uh, Jesus saw the crowds and he was compassionate because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Sabi ni Jesus, ask the Lord of the harvest to send in more workers into the harvest field. At kaya po, kaya nga po ako, very thankful ako that sabi ko nga, thank you Lord, inalaw mo itong gabing ito na mangyari po para sa atin. Kasi we're looking forward na maintindihan natin the work of Jesus. Minsan kasi we feel the weight yung challenges, no? Kasi nakikibahagi tayo dun sa ministry ni Jesus eh. And we do not take it very lightly, no? Pero along the way, napakabuti ng Diyos. As we continue to participate, nandun din nararanasan din natin yung joy, yung happiness na experience natin. Pag merong isang taong alam natin personally na na-move siya ng Holy Spirit at tinanggap niya si Jesus. Di ba? Di ba? Yung ganong, yung uri ng excitement na nararanasan natin. Kasi nakikibahagi tayo sa work ni Jesus. Ano pa po? It is also about the particular and the cosmic. When we look at the New Testament, akala natin yung ministry natin para lang sa Solano, no? O kaya naman para dun sa Baguio, nandun sa Mercedes, no? Pero when we look at it, yung ministry ng Lord na sinimulan, sabihin natin, among the disciples, 2,000 years ago, ipagpalagay natin 2020, hindi, anong tawag mo dito? AD 33. Kasi yun yung generally speaking, no? AD 33, na si Jesus ay napako sa krus at nabuhay na muli at bumalik sa presensya ng Diyos. So, pwede na sa presensya ng Ama. So, we could say, malapit na yung 2000, no? 2033. So, that's almost, ano na lang, kasi less than, ano na lang, no? Less than 8 years or 7. No, we are looking back 2,000 years ago. So when we say the particular and the cosmic, na pwedeng yun, ang iniisip mo yung ministry mo ay para sa iyong barangay, sasabihin mo. Saan ka nagmi-ministry? Sabihin, pastor,
nagmi-minister ako dito lang sa munting barangay ng Sana Mayor dito sa Tansa. Huwag mong sasabihin munting barangay kasi that is part na nakikita mo yung particularities ng ministry mo, pero that also looks back na God is the God of the universe. So, everything means para kay God, at yung Bible study ninyo, yan po, makikita natin that yan ay resulta ng ginawa ni Jesus. Mga okay, dali. Meron ba kayong mga tanong habang tayo po ay nakita po natin ng ilang mga background tungkol po sa opening? May mga tanong ba kayo? Si Celine sabi niya umiling siya, pero ipagpalagay ko na lang na lahat, no? Siya yung spokeswoman, no? Spokesperson. Anyway, pwede po kayong magtanong anytime. Sige po. Let's continue. Ito po yung ating study. So the role of the interpreter at yung interpreter palitan niyo ng pangalan. Para si Pastor Marvin. The role ni Marvin sa New Testament Service. Sa New Testament Studies. The role ni Edwin. O kaya ano ba yung role ni Jonathan yan? So, mahalaga po yung role. Ito pa ang basis natin ito coming from Kleinberg, Bloomberg, and Hubbard na um, eh, yung Introduction to Biblical Interpretation nila. Sabi ni William Klein, of course, yung cooperation ng tatlong authors na yun, we must realize that just as the biblical text arose within historical, personal processes and circumstances, so interpreters are people in the midst of their personal circumstances and situation. That's why hermeneutics must give attention to the ancient text, yung ang kahulugan ng text nung kapanahon nila and the conditions that produce it. Ano yung konteksto na yun? Responsible interpretation and cannot ignore the modern context. Tayo po yun, ikaw at ako. Tayo po yung role natin with regards dun sa pag-produce po ng meaning. At wala pong aksidente sa harapan ng Diyos. Everything was according to His purpose and plan. It just happened na yung experiences natin ay iba-iba. Although I'm not saying hindi siya talaga iba-iba. Meron ding mga common. At yung mga common na yon, nakikita natin, we share, we look at the Bible at ma-realize natin there is a common experience na kung saan tayo ay pinag-uugnay, na tayo ay pwede makarelate all together. Yet on the other hand, no one can interpret without some pre-understanding. Kagaya po nito, bakit po kayo nag-open ng inyong Zoom sa gabing ito? Kasi meron na kayong nalalaman, no? Meron na kayong nalalaman tungkol sa Bible. Kaya sabi dito, no one can interpret without some pre-understanding of the subject. So bago pa tayo nag-gather together, meron na kayong mga nalalaman. And I'm very glad to hear kanina yung mga ministries na kinabibilangan ninyo. Meron from young married, meron siguro nagtuturo ng kabataan, meron din OJT pastor, assistant pastor, associate. So nakakatuwa, no? So meron na kayong mga nalalaman tungkol sa kanya, kay Jesus, no? Kaya naman we approach it, no one should approach biblical interpretation with only pre-understanding. So ayun naman po, it challenges toward humility. Hello po. Toward humility, na yung nalalaman natin, pwede mong sabihin, pastor, nabasa ko na yung Bible 5 beses na. Well, good. Pero hindi po nun nauubos yung kayamanan na meron tayong matutunan from it. Kaya nga, isang humbling experience sa akin, whenever nagpupunta kami sa mga katutubo, no, yung mga kababayan natin, for example, sa mga mangyan sa sa mangyan sa tawag mo dito, sa Mindoro, no? Ang isang pagtuturo sa akin na Lord na lagi ko sinishare sa iba, na kahit na ang isang tao, sabihin natin, hinuhusgahan natin na hindi siya nakapag-aral ganyan o kaya wala siyang degree. Pero habang ginagamit siya ng Diyos, no? Meron pa rin tayong matututunan mula sa kanya.
No? Hello po, no? Meron at meron po tayong matututunan. At sabi ko nga, yun yung humbling experience kasi dati very very arrogant ako, no? Yung yabang ng mga nakapag-aral sa seminaryo. At at and again I thank God na hindi ako inayaan ng Diyos kasi ano yun, I was found pero ang ugali ko naman parang lost, di ba? So, ganun yung ano na. They understand the message strictly in terms of the events going on in their own lives and ignore the perspective of the text and its original recipient. Pero, mahalaga rin naman and I thank God that I was before, no? Yung nakapag-aral po ako ng salita ng Diyos at gaya nga po ng ating ginagawa, no? One day, perhaps kayo naman po ang mag-take ng place. Kaya po, yung pong mga material, no? na na may papasa po natin ay pwede niyo pong gamitin in the church na. So the role of the interpreter, this results in serious misunderstanding. No? Yung sasabihin mo, nag-aral ka ng Bible pero binasa mo lang yung Bible according to yun. No? Yung reported by a Christian counselor. Ito po, nangyari po ito sa totoong buhay. No? A woman explained to her therapist that God had told her to divorce her husband and marry another man. Kasi ano raw sinabi, she cited Paul's command in Ephesians 4:24, put on the new man, no? As the key to her divine guidance. So, ganun niya ininterpret na sinasabi raw na Lord sa kanya, according to the Bible, as a confirmation, yung kanyang gustong gawin, which is to divorce yung current husband niya, no? Para sumama dun sa bago. No? So, example lang po ito ng ano, no, no, ng how there can be mga interpretation na kagaya nito na sounds crazy pero nangyari sa totoong buhay. Sir, buti walang text na put on Oh, the new woman, ano? oh. Delikado, no? May, ang dami na nga nating problema tungkol sa dysfunctional families, no? Dadagdagan pa natin, Pastor Marvin, ano, no? Uh, ako rin nagpapasalamat na walang ganoon. No? Ako rin nagpapasalamat. Oh. Well, ayun nga po. So, when people say, Pastor, you are engaging sa hermeneutics. Well, yes, this is not a hermeneutical course, pero we, hindi natin malalagpasan yun. And I pray, no, one time, kayo po ay magkaroon din ng hermeneutics na class. No? Iba po ang nagtuturo, no. Anyway, so we can see, no, hindi lang tayo distance of time, no. Literally tayo ay may distance of place, no? Magkakalayo ang lugar natin. So, we can say na merong ibang uri ng pamumuhay at kultura dito sa Cavite, na pang Cavite lamang. Pero din masasabi rin nga natin sa Isabela o sa Nueva Vizcaya o kaya maging sa Aurora, di ba? Yun, so distance of time. Maraming ano no mga challenges terms such as Scalp Idol of Bet Aven sa Hosea 10:5 o kaya bakit kaya sila nahihiya tungkol sa mga wooden idols sa Hosea 10:6 at saka high places sa verse 8. So hindi natin ano no automatically we are not part ng kanilang language at saka conversation when nangangaral si Hosea no calling people to repent. At when we say Hosea, nung nangaral siya, it was in the northern kingdom at during the Assyrian period, pinabagsak din ng mga Assyrians sa northern kingdom. No? So, nawala rin sila in existence. Bagamat yung kanilang descendants ay sila yung naging Samaritans, no? And then there is also the distance of culture. What is the sandal custom? Di ba yung when we read yun sa Book of Fruit, meron silang sandal ng ganyan. Ano bang ibig sabihin nun, di ba? Na nagtanggal ng sandal at meron kinalaman doon sa redemption yung pagtutubos no ng property para mapun yung dating property ni ano ni Boaz, di ba? At yun ay napunta sa sabihin natin isang marriage between Boaz at saka si Ruth. And then there is also the geographical distance. So
Nasabi ko na po kanina, parang ganitong mga terms na to, going up. Bakit yung going up? Pag titignan mo sa mapa, going down siya. Yung Caesarea kasi nasa tawag mo dito, northwestern area ng Jerusalem. Kasi ang tinutukoy nila ditong going up, yung yung level ng geography, di ba? Yung parang papunta ng Baguio, di ba? Pag galing ka ng Pangasinan, mafe-feel mo na umaangat, di ba? Unti-unting umaangat yung elevation. So somehow ganun po. Hindi po yung tungkol dun sa no? Sa concept. So, it's going up meaning going dun sa uh, on a higher elevation, no? Going down from Jerusalem naman is because mas mataas na lugar naman ang Jerusalem pagpapuntang Jericho. Mga ilang mga background po, paano po ini-interpret or inuunawa ang New Testament? No? Interpretation, for example, during the patristic era. When I say patristic era, ito po yung years ng let's look at this way. Yung mga si Jesus when he ascended, nandun po yung mga apostles. At ang sumunod po doon yung sinasabing apostolic era, which is sila yung mga sabihin natin, yung mga apostles po ay nangaral sa second generation Christians. Sila naman po yung nagpatuloy, no? Apostolic era at sumunod po doon yung patristic. When we say patristic, yung church fathers, no? Sila po yung mga apostol ng mga apostol. So, sila yung mga naging, di, siguro, siguro mali yung terminology. Sila yung maging disciples ng mga apostles. So ito po yung patristic from the Greek word pater, which na church fathers. So meron po isang practice po sa sinasagawa nila po noon ay ang literal reading, no? Binabasa po nila yung Bible, or when say Bible noong time na yon, yung Old Testament. No? Kasi wala pa naman yung New Testament ay sinusulat pa lang during this time, no? So, very basic sa kanila yung literal interpretation. Jesus' literal fulfillment of Old Testament prophecy was their fundamental hermeneutical principle. At ang sumunod po dito yung typology. Yung tinitingnan po nila yung scriptures from what yung types, no? Paano po nila sinasabi na si Jesus is like a type of Moses, no? Jesus was a type of sabihin natin, the suffering servant. Jesus was a type of David, no? Davidic king. So, naintindihan po, again, ang purpose po nila dito is to understand yung, sabihin natin, known language in order to understand what is unknown. No? Using familiar language in order to understand non-familiar language. Ang ilan nga po na gumagamit ng typology ay si Matthew at saka yung author ng Book of Hebrews. Well, we could also see the purpose of principle and application, di ba? At ito, very important sa atin ito sa sabihin natin sa product ng holiness movement na kung saan ang pag-aaral po ng Bible, when we read the Bible, nandoon lagi yung paghahanap natin na question na ano ang pinapagawa sa atin ni Jesus dito. We look for the application. We look for biblical principles na pwedeng tumawid from their time to our time. Diba? So very important ito. In this method, they did not interpret an Old Testament passage literally. Rather, they interpreted it by applying its underlying principle. So a situation different but comparable. So pwede nating masabi na marahil iba ang sitwasyon sa time natin, pero i-highlight natin yung mga nakikita nating similarities. Diba? Similarity from their time to our time. At from there, nalilid natin yung ating mga kapatid sa Panginoon para makita nila yung similarities. Hindi sila mawala dahil nakikita nila yung similarities of context. At meron din yung sinasabing allegorical. At ito yung most popular interpretive approach. To make the long story short, ito po yung sinatawag na ini-spiritualize. Okay?
ini-spiritualize nila yung passage. Although, again, what I'm trying to say, hindi po tayo isang hermeneutics class. This is an opening how the New Testament was interpreted during the ancient time. Ang may mga danger po yung allegorical method. When I say danger, yung danger of excess, no? What's say? Pag ininterpret natin yung scripture at i-base po natin sa ating experience, ang masasabi ko po doon, yes, inalaw ng Lord yung experience na yun para sa iyo. Kaya naman when you read scriptures, nakikita mo yung experience na yun ay bumabangga. In other words, merong agreement within the text that you are reading. Pero again, ang basic question is that interpretation para sa iyo lamang or para sa church? Hello? Kasi we are church leaders, meron tayong mga responsibilities dito. At ang isang responsibility na dapat hihingin natin ng discernment from the Holy Spirit, baka naman para sa atin lang yung kahulugan na yon, di ba? Baka naman para sa atin lang merong nire-reveal ang Lord. Hindi siya mali, pero baka para sa iyo lang at hindi ito para sa pangunawa ng iba. So when we come to that part, napakalaki ng role ng accountability with our pastors, no? Kasi kailangan natin merong magda-dialogue sa atin, merong mag-guide sa atin para ipakita na yes, merong nababalidate ng experience mo yung sinasabi ng Bible, pero para sa iyo lang. It might not be uh, other people with other experiences might not see the way that you see it, no. So baka mag-open ako sa maraming tanong dito. Nag-i-introduce lang po ako muna ng how it was interpreted in the past. Okay? Definitely kasi na-move tayo ng experiences natin when we come to this particular questions. No? The one used, for example, sa Epistle of Barnabas, verses 7 to 8. Hindi po ito nakapasok sa New Testament canon, ha? Pero nagbigay po ng yung isang representation kay Jesus, no, yung red heifer na ininterpret yung Numbers 19, to those who preach us the good news about the forgiveness of sins. So, ganon tiningnan ng author ng Epistle of Barnabas yung experience niya na nag-move para interpret yung Numbers 19. So, okay. Ito rin yung interpretation of the scripture through the creed. Ito, yung creed po. Meron tayong Apostles' Creed na hindi po ito pag-aari ng Catholic Church, no? Kung hindi ito po ay isang dinevelop na creed na ang ating mga sinaunang mga mananampalataya in order to limit or to respond to the problem of heresy. So nilagyan nila ng means to limit what should be interpreted and how the scripture should not be interpreted as well. Any one of you familiar sa UPC? No, United Pentecostal Church? Nakikita niyo ba? It's one of the denominations. Ang UPC po ay Unitarian. Naniniwala po sila na Okay. So still with that, no, pwede tayo for example, si Augustine, yung interpretation niya specifies that it aims to lead readers to love God. No? So bakit niya yun? Bakit merong nagsiset ng limit? Nagset din siya ng si Augustine na ang when we interpret the Bible, dapat ang maging resulta nito sa atin is to mag-increase yung pagmamahal natin sa Diyos. No? Kasi it goes back do sa greatest commandment, di ba? We are to love God above all else and then to love people. Dahil sa we only have a half hour to discuss this. Medyo bibilisan ko na yung movement. No? So yung interpretation from the Middle Ages to the 20th century,
ay naging dependent po tayo sa role ng tradition. Hindi po ito masama. In fact, necessary po yung tradition with regards dun sa pag-interpret natin yung scripture. Tradition is the one that unites us together, di ba? Kaya importante po na meron pong pag-aaral po ng tradition. Kaya po, for example, yung pong Reformed tradition, yung from the Reformation, kung paanong humiwalay po si Martin Luther from the Roman Catholic Church, important po yung traditions na yun na nag-move sa kanya. So, si Erasmus po, para kay Erasmus, very important po yung study of Hebrew and Greek, yung pong mga words na ito. We go back dun sa sinasabing ano po ang keywords, no? Kailangan merong mga words na nag-unite sa atin. And then si Martin Luther po, siya naman po sinabi niya yung importance po ng historical sense, no? He rejected yung allegorical method kasi para sa kanya um i, na-endanger po dun yung believers sa reading po ng scripture ng mga yung danger po ng excess, no? There is always yung danger na maging excessive tayo. When we say excessive, yung interpretation natin ay lumalagpas na dun sa inaalaw, no, ng scripture to mean. And then as nagde-develop po yung technology, nagde-develop din po yung means of interpreting scripture. At ang naging synthesis o yung resulta po ng combination ng philology, ng studying of words and the studying of history is the historical critical analysis. No? Again, hindi po natin ito fully madidiscuss dito sa lessons kasi po important din po yung course ng hermeneutics. No? So, sana po nagkakatulungan po itong mga courses na to para mas maintindihan po natin yung Bible. Ang problem po ng historical critical analysis, this method presupposes a naturalistic worldview. So meron po, again, we are looking at human limitations here. Na dahil ang Bible po is produced, ang tawag natin siya, the Word of God. No? Pero it is also the product of human language and human limitation. So ang interpretation natin ay of course, it is based from what is available to us. So, yung mga kababayan natin, meron tayong mga kababayan na katutubo na kung ano po yung limitations na meron sa kanila, inaalaw po yun ng Lord para po doon sa kanilang context na ginagamit nila. So yun. This method further regard the Bible ideas as time-bounded truths but not timeless ones. So, mga sabihin natin, pupunta tayo sa ilang mga forms kasi kung paano ini-interpret yung scripture, dapat bumabagay po dun sa genre o yung uri ng material na iniintindi. For example, dito po sa form criticism ng Gospels. So hindi po natin mako-cover dito yung writings ni Paul, no? Just lang para magkaroon tayo ng background information na meron po palang iba-ibang forms when we talk about yung gospel lamang. So definition, form criticism sought to recover the shorter oral composition. Nung bago po sila naisulat, meron po silang mga different forms. No? I mean, oral stories, mga sayings ni Jesus, na kung saan later on, ginather together at naisulat po ito sabihin natin. Either it's a letter form or it is yung isa gospel form. Yeah, the Bible's written sources. It also aimed to determine the specific cultural life setting in which each originated. So kaya po natin inaaral yung history kasi gusto nating intindihin, no? Ipakita muna sa ating mga tagapakinig sa time na to, kung paano to ipinahayag noong unang time. For example, a parable. Meron po, one of the forms is the parable. At to tell you, during my doctoral studies, meron po akong course na parable lang, no? It took us kasi morning, afternoon, so that's 10 sessions.
na puro parables lang ang pinag-uusapan namin. So, it's one of the forms, no? So, a parable refers to a short narrative with two levels of meaning. The parable can be used as a proverb, a riddle, a comparison, a contrast, or both simple stories or complex stories. So it is a genre on its own. So you look at you study the gospel, you study yung mga different parts of it, and uh, nandoon ay nagkakaroon tayo ng ano. No? So you do not interpret the narrative stories in the same way you study the parable. Okay po yun. And when we talk about the parables, mahaba-habang usapan na naman yan. Pero ano naman siya, sabihin natin, rewarding naman ito. No? So yung parables, it could be a simple or a complex story or a similitude. Yung similitude coming from the word same or similar. No? Yung pagaling tulad. No? Yung you are the light of the world, you are the salt of the earth. So doon merong metaphor na ginagamit, light at saka salt, para po i-compare yung buhay ng Christian. No? Doon kinukuha natin what is similar to it. Ano ba yung mga sabihin natin, mga basic components na masasabi natin about the light at saka about the salt. At bakit ito ginamit ni Jesus as a metaphor para sa mga Christians. No? So doon po similitude. Hinahanap natin what is similar to the components of the metaphor being used. Meron din of course miracle stories, no? At ako po ay naniniwala na ang Diyos po ay nagsasagawa pa rin ng miracles until now, no? Hindi po 'yun tumigil at wala akong makitang reason bakit kailangan tumigil yung pagsasagawa ng miracle, no? A biblical miracle is strikingly surprising event beyond what is regarded as humanly possible, in which God is believed to act either directly or through an intermediary. So, yung paggagawa ng miracle. What are the common motives na makikita natin sa miracle stories? Common motive, ibig sabihin, paano natin na-breakdown yung mga miracle stories within the Gospels, no? Or even in the book of Acts. The first, may makikita natin, sorry. There is this description of someone's distress or may struggle siya. And then, doon, nagkakaroon ng cry for help. And then, the response of the miracle worker. Usually, miracle worker in the story si Jesus. It could also mean the disciples ni Jesus. No? And then, yung tumugon yung miracle worker, nagkaroon ng miracle. And then, from there, merong reaction yung mga crowd, yung mga taong nakapaligid. Paano ba sila tumugon? No? Paano ba sila nag-react doon sa miracle na ginawa, whether ni Jesus o kaya ng mga alagad. And then, from there, merong reaction, meron ding parang final words yung miracle worker para ipaunawa na. At usually, yung response ng miracle worker, it has something to do with the revelation about his identity. Pinapakilala si Jesus. Batay doon sa isang kaganapan. For example, yung parable of the healing of the parable tuloy. The healing of the paralytic, di ba? Dun sa case ng yon, si Jesus ay nangangaral, tapos dinala sa kanya ng mga magkakaibigan yung isang paralytic. At sinabi ni Jesus, your sins are forgiven, pero nag-react yung mga tao, sabi nila, si Jesus daw is speaking blasphemy, pero ipinakita ni Jesus na siya ay may karapatan na magpatawad ng kasalanan, di ba? So doon, ang naging reaction or sa response of the miracle worker or conclusion noon that Jesus is capable of forgiving sins at makapag-produce ng miracles, magsagawa ng miracles. So, although there is always this challenge na yung ito, the miracle stories, the feeding of the 5,000 involved the large crowd. Pinapaalala nito na si Jesus ay nagpapakain. No? It looks forward sa Eucharist or yung tinatawag natin Lord's Table. No? So, merong analogy between the two. No? Kasi
ang basis ng Lord's table ay ang Passover, no? Passover ni Jesus Passover na nangyari sa time ni Moses, which we could say particularly the 10th among the 10 plagues, no? Yung 10 salot na kung saan dumaan yung yung destroying yung espiritu ng Diyos na pumatay ng mga panganay, no? Mga panganay doon sa yung bahay nila na wala doon yung the blood of the lamb. So it looks forward sa Eucharist na we share together, no? At yun nga lang, merong mga challenges kagaya nito. Jesus appeared to walk on water, no? Yung no, scientific mga attempts to interpret yung mga miracles na kaya raw si Jesus ay nakapaglakad sa tubig kasi naglalakad daw siya sa sandbar, no? Mababaw lang daw yung inaapakan niya, pero again, meron laging mga challenges to debunk, no, to interpret yung miracles from the lens of no, yung human experience, no? And so yun nga, the miracles, ayun, konti na lang yung time natin, no? Meron din pronouncement stories, no, yung mga sayings ni Jesus na related do sa pagtuturo niya. At marahil pag napag-aralan natin sa Gospel of John, ano, yung I am sayings ni Jesus, yun, marami tayong makikita pronouncement stories doon. Mga ilang chronology na ng New Testament, dito makikita. Yung timeline na to going back doon sa no, sa time ni Alexander the Great, 334 BC, it moves forward, tapos yung Maccabean era, tapos 63 BC, no, si Pompey invades Jerusalem, so ito ay start ng Roman period. Tapos si Julius Caesar 58-44, 58 hanggang 44 ay siya ay he was assassinated sa time nila Brutus at Cassius. Tapos tuloy-tuloy hanggang sa 20 BC. Si 20 BC, Herod begins rebuilding the temple. Sige po, Pastor Jonathan, may tanong. Sir, question ko lang po, magkakaroon din po ba kami ng copy niyang ano po, yung nitong PowerPoint, yes po. Yes po. Apo. So, ginagawa po natin ito kasi gusto natin. Kaya di ba, Asian Seminary of Christian Ministries. So kung ano po yung material, alam ko kayo po ay nagtitake ng notes. Very helpful po yung pag-take ng notes kung gusto niyo pong gumawa ng mga reflection paper. Pero yan po, magkakaroon din po kayo ng copy. Now, kung paano po natin siya i-disseminate doon sa Google Classroom, Pastor Jonathan. Okay po, thank you, sir. Maganda rin po yun na who knows, di ba? Baka maituro nyo in your own Bible study lessons yung may pasa nyo. Not everything, but part of it. So, 4 BC, Herod the Great. So, ipagpalagay natin yung Jesus was born 6 to 4. And then, AD 26 to 36, si Pontius Pilate serves as procurator. Procurator is another term for governor, no? So governor po siya ng Judea. Pero ang governor po as procurator, meron din siyang judicial functions, no? Siya rin yung nagja-judge na mga cases. Kaya naman po AD 29 to 30, assuming the death ni Jesus sa Jerusalem, that is a possible year. Pwede rin po 33. Debatable po. And then, si Stephen becomes the first Christian martyr, no, Paul, etc. Tuloy-tuloy po ito hanggang sa ministry, hanggang sa publication or pagsulat ng ng Book of Revelation, no? Sa mga times na to na AD 81 to 96. No, roughly AD 90.
possible na naisulat yung Gospel of John at saka yung Book of Revelation. Bibilisan ko na lang, no, interpretation. Pwede rin sigurong stop ko from here.